Ang pagiging bunso ang madalas kinaiinggitan ng marami kasi madalas daw na kinakampihan at hindi masyadong napapalo. Tapos, iibili daw kahit anong magustuhan. Nay, gusto kong Jollibee. Nay, gusto kong laruan. Nay, gusto kong cellphone. Nay, gusto ko ng caramel glazed sweet potato skewers ala Filipino Street Gourmet. Kamuti Q lang naman eh. Oh, at bago kayo magsabing, ay, ang rich naman ni Tony. Tapos bunso pa siya, di nasusunod lahat ng gusto niya. Nagkakamali kayo. Kasi sa kabila ng mga inaakala niyong kagandahan sa pagiging bunso, ipapakita ko sa inyo ang iba't ibang pangit na side ng pagiging pinakabata sa magkakapatid. Una, kapag bunso ka, madalas kahit wala namang ginagawa yung ate at kuya mo, ikaw pa rin yung palaging mauutusan. Katulad noon, ako at yung dalawa kong ate ang tao sa bahay, bubuklat sila ng mga damit na nasa aparador at pumipili ng maaari pang gamitin. Hala, ang ganda! Naku, pwede ka nang maging prinsesa dyan! Mga alipin, pagsilbihan nyo ang prinsesa! Wala tanghali na! Wala pa tayong sinaing! Siguradong lagot tayo kapag dumating ang tatay! Tapos wala na tayong bigas! Hala, sinuutusan natin yan! Ako noon, kakagaling ko lang sa opera ko sa paa. Pero kaya ko na naman nun lumakad. At sakto, kasama ko yung kalaro ko at pinsan ko na si Jan. Tony, magpalista ka muna ng 2 kilong bigas sa tindahan. Babayaran na lang kapag dumating ang tatay. Magpalista. Ito yung pinagandang version ng utang. Kasi di ba kapag umuutang ka, nililista yon para di mo makalimutan. So kapag uutang ka, ang sinasabi na lang, palista nga po ng 2 kilong bigas. Tsaka isa pa noon, nahihirapan ako kung anong sasabihin ko kapag tatawagin yung magtitinda para umutang. Ano kayang sasabihin ko? Pautang po o pabili po? Kapag sinabi ko namang, pautang po, baka hindi lumabas yung magtitinda kasi uutang lang ako. Pag sinabi ko namang, pabili po, o anong bibilin mo? Pautang po pala. Kaya nahihirapan din ako. Kaya tinatawag ko na lang yung magtitinda at sinasabing magpapalista. So noon sinamahan na ako ng pinsan ko sa tindahan at nakautang naman kami kaso yung daan papunta sa aming bahay ipaahon kaya may mga hagdan yung dadaanan namin. At doon na nga ako nagkamali ng hakbang at natumba natapon ng bigas. Hala pinsan, tinulungan ako ng pinsan ko na ibalik sa plastic yung bigas. Pero ang dami pa rin ang natirang kumalat sa daan. Then umuwi na kami at nagsaing na yung ate ko. Nakita ng tatay ko yung bigas na natapon sa daan at napagalitan yung 2 kong ate. Alam yung bagong opera yan, uutusan nyo magdala ng bigas. Yung paa niya nahihirapan pa bumalanse. Ang tatamad nyo kasi. Wala kayong ginawa kundi magsukat. Then yung 2 ate ko, tahimik lang. Kapag bunso ka din, madalas kang asarin sa lahat na lang ng batang babae na nakikilala mo. At kung babae ka naman, sa lalaki ka naman nila aasarin. Aroy, gala. Kasi kapag bunso ka, wala kang kalaban-laban sa mga pang-aasar nila. Hindi ka makakaganti ng pang-aasar kasi wala ka namang alam sa mga buhay nila. Kaya ikaw talaga ang pagtitripan. Naalala ko noon, non-formal ako. Hindi ko alam pero bago kasi kami mag-daycare, may pinasukan pa ako na non-formal ang tawag. Merong bata doon na babae na itago natin sa pangalang Lori. So noon binabantayan pa ako ng nanay ko, then nagkwento siya sa mga kapatid ko na si Lori daw magaling sa klase. Basta something like that, hindi ko na masyadong matandaan kung paano niya kinwento. Then sabi ng kuya ko, ay, gala si Lori. Siguro kaya masipag ka pumasok dahil doon ano. At doon na nagsimula ang kanilang pang-aasar. At kahit kumakanta ako, sinasabi nila na binabanggit ko daw yung pangalan ng gala ko. Sabi ka, low, 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 low. Binabanggit ang pangalan ng gala niya. Low, 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 Lori daw, oh. Ay. At kahit nagsusulat ako, ay, isusulat ang name ni Lori, oh. Letter L, oh. Then ako noon, kinakagalitan ko na siya para lang mapatunayan na hindi ko siya gusto. Ayaw ko nga doon, hindi ko naman yun gusto Kapag bunso ka, hindi ka rin masyadong pinaniniwalaan. Katulad noon, nagustuhan ko yung garapon na lalagyan ng paminta namin kasi astig siya. So noon, sinabi ko sa nanay ko, Nay, napanood ko sa balita, bawal na daw magtinda ng mga paminta Tapos, bawal na din daw maglagay ng paminta sa pagkain. Oh! Kaya akin na lang tong lalagyan natin ng paminta kasi wala rin naman po paggagamitan nito dahil bawal na. Huh?
Hindi pwede. Lalagyan yan dyan. Hayaan mo, huwag mong pakilaman. Ay, isang araw din noon pumunta kami dun sa tinatawag na labasan kasi di ba liblib yung sa amin at ang tawag sa amin, looban. At kapag pumunta ka sa may kalsada, ang tawag doon, labasan. So noon nakatambay kami doon, yung nanay ko nakikipagkwentuhan tapos yung tatay ko nasa trabaho at hinihintay namin dumating. So yung kuya ko naman, parang may ginagawa din ata siya noon at syempre ako, eto, nag-i-eksperimento sa buhay. Ang ginagawa ko noon ay nagpapabalik-balik ako sa kalsada habang nakadipa at lumalakad na parang katang. At ang katwiran ko noon, ngayon lang ako nakalaya ng ganito. Ang sarap pala gawin nito dito sa kalsada. Ang sarap makipagpatintero dito sa mga sasakyan. Hindi naman ako babanggain ng mga yan kasi may preno naman yung mga sasakyan eh. So noon sinusubukan ko na kahit may papalapit na sasakyan, magpapalipat-lipat pa rin ako. Then titignan ko kapag malapit na sila at hindi ko na kayang tumawid pa, titigil na ako. At sasabihin, muntik na yon, pero hindi ako napano. Ang galing ko! Then nakita ko ang isang bike na papalapit. So naisip ko magbabalik-balik patawid sa kalsada hanggat malayo pa ang bike. Ang layo pa ng bike? Ang bagal kasi niya? Makaka-20 na tawid pa ako dito bago makarating dito yan. Habang pinipilit kong makarami ng kakatawid sa magkabila, hindi ko na malayan na papalapit na pala yung bike. Hindi ako maaabutan yan. Malapit na ako maka-20 na tawid dito. Hindi pa rin lumalapit ang bike na yan. Mabagal. Aray ko. Ang sakit. Then dumating yung kuya ko at nakita niyang lahat ng nangyari. At tinanong ako ng nanay ko, bakit ka humaharang sa daan? Alam mong may mga dumadaang sasakyan sa kalsada? Oo nga po, inaharangan niya yung mga sasakyan. Ayan tuloy, nabangga ng bike. Hindi po. Nasa tabi lang po ako eh. Binangga ako ng bike. Ikay, wag ka nang sumama sa labasan sa susunod ha? Dito ka na lang sa bahay. Ay,